TNT at saka Meralco, no. So bago ako mag-vlog, no, pinanood ko saglit yung post-game press conference ni Coach Chot Reyes. So para mas maging reliable yung sasabihin ko sa inyo. Well, Meralco was leading through the first half. Sense of urgency dahil dun sa kanilang record medyo under standards or PBA standards and one of the MVP teams. Hindi maganda yung win-loss record ng Meralco. So, nung ginawa nila, compared to NLEX na 4-1, no? So, talagang rumatsyada sila first half. Okay? Pero TNT got the manpower, especially on defense, no. Yung kanilang points of turnovers no second half, yun ang naging dahilan para mag-overtime yung game, lalo na yung depensa ni Gio Halalon. Kung wala si Gio Halalon doon, malamang panalo na yung Meralco. So, may dahilan bakit pinapirma itong si Gio Halalon na free agent. So isipin nyo pagbalik ni Dobler, Jason Castro at saka pagbalik ni Eram, nakakatakot itong TNT. Baka mag-grand slam na nga ito eh. Di ba? Pero ano yun eh, yung defense, no, yung ginawa ni Halalon, yung mga steals niya. Kung napanood nyo yung game at yung highlights ng game, yung mga steals ni Gio Halalon. Kasi, kaya nga kinuha din si Gio Halalon sa Gilas nung si Chot Reyes ang nagko-coach. Ang description niya kay Gio is one-man zone press. Ibig sabihin, one-man press. Ibig sabihin, kaya niyang i-pressure yung opposing point guard, yung kalaban. Kaya niyang i-pressure yun. Kaya niyang pahirapan kaya niyang pahirapan yun sa pagbababa ng bola o sa pagdidribble. Pag napahirapan niya, steal niya yung bola, layup siya, di ba? So, yun yung dahilan bakit ang tawag sa kanya ay one-man press, one-man pressure. So, sinabi rin doon sa interview na we must have depth. Kaya sila natalo last conference kasi injured yung mga key players nila. Ngayon, may mga players silang kinuha na pangpuno dun sa mga kulang. Yun ang nangyari. Nakabalik sila at nanalo pa. So, come from behind, never say die attitude, yung ganyan. Kasi 48 minutes plus 5 is 53 minutes. So hanggat hindi tapos yung laro, hindi nagpa-final buzzer, may pag-asa pa yung manalo. So doon sa mga players na puro pag-shoot lang yung iniintindi, wala kayong magiging play sa team. O si Gio Halalon, free agent yan ha. Bakit may kumuha sa kanya at TNT pa? It's because alam nung coach kung anong madadala niya. Depensa. Diba kasi pag guardia ka, nakamodel na ngayon kay Steph Curry tsaka kay Damian Lillard. Kina Trae Young. Puro offense yun. Diba? Kung Pilipino ka, yun yung mga idol mo, diba? Pero bibira ka uma-idol nung player na magaling dumipensa kahit sa PBA. Sa NBA pala. So, kasi ang depensa walang malas. Kung pinapahirapan ka sa offense, dapat bumawi ka sa defense. Yun ang lagi sinasabi nga ni Sir Viola nung nagko-coach sa varsity. Focus ka sa depensa. Bawi ka sa depensa. Kung nakikita niyang malas yung player, no, kay Sir Benjo. Sipin nyo, naka-triangle offense kayo halimbawa, so equal opportunity, malas ka. So
paano ka makakatulong? Sa kabila ka bumawi sa depensa. So, yun yung ginawa ng TNT. Isipin nyo, ang laki ng lamang ng Meralco first half, ata 15 o 18. Hinabol nila yon para mag-over. Hindi, halos 20 yung hinabol ng TNT, makabalik lang. So, iba talaga pag may bench depth ka. Yun din ang kagandahan na kapag bench, ginagamit mo. Ayun kasi, di ba? Kung may tiwala ka dun sa player, gagamitin mo talaga. Hindi ko lang maintindihan dito sa ibang team o sa ibang coaches. PBA, hindi naman makakarating sa PBA kung walang laro yan at hindi mo naman ila-line up yan kung wala kang pakinabang, ba't hindi mo ginagamit? So, yun lang ang ginawa ni Coach Chot Reyes, yung dating Gilas coach. May piyesa siya, ginamit niya. So, yun lang pa.